Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes Santo ng mga mahal na araw na tinatawag natin. At 6 na araw mula ngayon ay ang Pasko ng Pagkabuhay. Kung paano itinatapat din sa ating ipinahayag na Ebanghelyo ang pagdiriwang ng mga Hudyo ng kanilang kapistahan na tinatawag natin ding Pampaskwa. Ito yung kanila pong ginugunita at napakahalaga nito para sa kanila na kung saan ay naghahapunan, kumakain sila ng sama-sama, inaalala yung pagliligtas ng Panginoon sa kanila. Sa Ebanghelyo natin, andi dito na rin yung mga tinatawag na premonition, mga huling mga ginagawa ni Kristo, mga paalala ng isang tao ay malapit ng pumanaw. Ibinigay ni Maria kay Jesus sa pamamagitan ng paglalagay ng pabango sa paanan nito at kanya pong hinugasan sa pamamagitan ng kanyang luha at pinunasan ng kanyang buhok. Noong unang-unang panahon, dahil wala pa tayong mga imbalsamo, wala pa tayo ng mga chemicals o mga ginagamit natin sa patay, kaya napakadali po na maagnas at kapag naagnas na ang katawan ng tao, ito po ay sobrang baho. Kaya ginagamit yung pabango. Binubuhusan ng pabango yung katawan nung namatay
kung saan bago ito balutin at bago ito ilagay sa libingan para hindi umalingasaw yung baho. Kaya mahalaga po yung pabango. Malinaw ba yon? So, premonition na yon, no, na sa darating na mga susunod na araw, kakailanganin nito ni Jesus para sa kanyang katawan. Pero dito po, sabi nga ni Jesus, maganda rin kasi mapagnilayan natin ito dahil itong si Judas Iscariote, mangungupit, si Judas Iscariote na taga-ingat yaman, no, ng kanilang samahan ay nanghinayang doon sa pabango. Kunyari, sabi niya dito, no, kung ibinenta na lang sana, mas marami pa tayong napakain na mga pulubi. Pero alam ni Jesus kung ano yung nilalaman ng kanyang puso, kung ano yung tunay na kahulugan ng kanyang sinasabi. Kaya pinaalalahanan din na hayaan ninyo si Maria, hayaan ninyong gawin niya ito habang siya po ay buhay pa. Naintindihan po ba? Yan. Kasi kung titingnan natin yung mga karanasan natin, no, mahilig tayong magkawang gawa. Pero ang tanong, totoo bang pagkakawang gawa o panakipbutas lang at mayroon talaga tayong ibang intensyon? Ginagamit natin yung mahihirap para lamang makapangolekta. Ginagamit natin yung mga mahihirap para lamang sumikat. Ngayon, no, kahit sa mga social media, yung mga social work, yung mga pagtulong, kala mo napaka-generous, kala mo mababait talaga, pero pinagkakakitaan pa pati ang mga pulubi, pati yung mga mahihirap. So, mabait ba talaga? Generous ba talaga? O may iba talagang intensyon? Pangalawa, maganda po itong ginawa na pagkilos ni Maria na habang buhay pa si Jesus ay kanya nang binuhusan at ibinigay yung pinakamamahal na pabango, pinaka-espesyal na pabango. Habang buhay pa si Jesus, naamoy na ni Jesus. Nakita na ni Jesus kung ano yung ginawa at gagawin ni Maria sa kanya. Nakadalasan yan yung kamalian natin. Kapag buhay pa, tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Buhay pa yan. No? Pero kapag buhay, pinagdadamutan natin. Kapag buhay, ayaw natin ibigay kung ano yung espesyal. Pero pag namatay na, doon, bibilan mo ng bagong damit, napupunitin lang din naman sa likuran para maisuot, bagong gown, tapos mayroon pa mga pa-catering, mayroon pa, nung buhay, ayaw pakainin, kasi pagbabawalan, bawal yan, bawal sa iyo yan, huwag matigas ang ulo, pero pag namatay na, may pa-catering para sa mga bisita. Pag buhay pa, ayaw sundin ang mga magulang. Pag namatay na, iiyak ng todo. So hanggang kailan ba natin talaga matututunan yung mga aral na ibinibigay sa atin dito? Hanggang kailan natin ito gagawin? Yung realidad, no? May mga realidad sa buhay na dapat tayong mamulat sa katotohanan. Kailan kayo hingi ng tawad? Kapag patay na yung tao? Kapag buhay pa, ayaw kausapin. Kapag buhay pa, ayaw lapitan. Pag patay na, doon iiyak at mahahagulgol at sasabihin na naman natin sa Diyos, bakit niyo siya kinuha? Why, bakit? Nung buhay, may silbi ba? Nung buhay, nilalapitan ba natin? Kaya habang buhay pa, no? Minsan kapag mayroon po mga na no, ibang nakikita ko, no, yung matatanda, kapag pinababawalan no ng mga anak, parang minsan pinapayo ko, sige, nahayaan nyo na, konting panahon na lang yan eh. Pagbabawalan nyo pa.
Pero yung ang atin, no? Sana mas mapagnilayan natin muli, no? Ngayong Lunes Santo, ngayon na si Jesucristo ay naghahanda sa nalalapit niyang pagsasakripisyo, sa nalalapit na pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. So ano yung mga dapat nating ibigay? Ano yung mga dapat nating gawin ngayon pa lang? Lalo sa mga deboto, no, nagdala ng imahen dito, yung balangay ng mga Dodgers Club. Hindi tayo pwedeng hanggang pasanan lang at hanggang procession lang. Ang panawagan ay sundin kung ano ang kanyang mga ipinag-uutos, gawin natin habang tayo po ay malakas pa. Kailan tayo titigil ng bisyo kapag nagkasakit na? Mahilig tayong magpasan, mahilig tayong magprosesyon, pero yung mga sinasabi ng Nazareno, ang tanong, ginagawa na ba natin? So ngayon, tingnan natin. Anong espesyal na pwede nating maialay sa paanan ni Jesus? Kung sa konteksto lang ng ating pagninilay, no, ng ating pagdiriwang, 6 na araw na lang nating makakasama si Jesus. Kung mayroon tayong gano'n, no? Minsan maganda rin yung alam mo kung hanggang kailan na lang. Yung pag binibigyan ng taning, di ba, no? May mga tao kasi na grasya din yun eh. Yung 1 buwan ka na lang, 3 buwan ka na lang, 1 taon ka na lang. Alam mo, mayroon ng palugit eh. At doon talaga, ibibigay mo na at dapat mo nang ibigay at gawin kung ano ang dapat mong gawin. Kaysa yung mga, di ba, parang hindi natin alam, biglaang nawala. Ang dami natin mga regrets. Ang dami natin mga sana. Pero inyo, sana magkaroon din ng ibang mindset. No? Kapag meron ng taning ang inyong buhay, ipagpasalamat mo lalo. Kasi isang biyaya din yun eh. At imbis na magmukmok, imbis na malungkot, sige lang, sayang ang oras, sayang ang araw. Kung igugugol natin sa sama ng loob, kung igugugol o ilalaan pa natin sa mga pagsisimangot natin o kumbaga pag-iinit ng ulo, sayang. No? Sayang ang araw. Enjoyin nyo na yung buhay. Kung halimbawa ikaw, 6 na araw na lang ang buhay mo, ano ang gagawin mo? O yung kakilala mo, 6 na araw na lang, ano ang gagawin mo? Kaya ngayon, kahapon, pinaalala ko po sa inyo na dati, pag mahal na araw na, wala nang pasok. Wala nang pasok sa eskwelahan, wala nang pasok sa opisina. Kasi 1 linggo lang ito eh. Di ba? 1 linggo lang. Pero ngayon, sayang ang mga araw, pwede pa tayong kumita. Na para bang malulugi tayo kapag nagbigay tayo ng 1 araw para sa Panginoon. Tingnan natin, tayo rin naman po, no? Tayo din naman ang mawawalan at tayo din naman yung makakaranas ng labis na kawalan at panghihinayang sa buhay kapag hindi natin naibigay kay Kristo ang nararapat nating ibigay. Amen?